Habang dumadami nga po ang pagkatalo ng Milwaukee Bucks ngayong regular season, delikado nga po ang kanilang kalagayan. Kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit sunod-sunod ang pagsilabasan ng mga trade patungkol sa kanila. Hindi na rin naman dito nakaligtas pa ang dalawang superstar na sina Giannis at Damian Lillard. Ayon nga po sa naging pahayag ni Bill Simmons, ang nag-iisang paraan para mapalakas muli ang Milwaukee ay kung ititrade nila sina Giannis at Lillard sa lalong madaling panahon. Ngunit base nga po sa isang source, bagamat kumpirmado na plano ng Milwaukee Bucks na gumawa ng trade, ay hindi rin naman nila isasama dito ang kanilang dalawang superstar. Nananatili para naman nga pong untouchable sa trade sina Damian Lillard at Giannis Antetokounmpo, gayong naniniwala sila na kailangan lamang nga po itong gumawa ng ilang mga maliliit na pagbabago kagaya ng posibleng pagtanggal kay Coach Doc Rivers at pagkuha ng mas mapagkakatiwalaang mga role player. Bago yan, ang video ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan sa NBA, PBA, MPBL at iba pang sporting events. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Simple lang, pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. Samantala, since delikado nga pong hindi makapaglaro si Anthony Davis next game kasunod ng injury sa kanyang mata, naniniwala nga po ang ilang mga Lakers fans at analyst na panahon na para gumawa sila ng trade upang makakuha ng bagong big man na tutulong kay Anthony Davis. May ilang mga teams na rin naman ang willing magpamigay ng big man sa market, kaya hindi nga po mauubusan ng pagpipilian ang kanilang general manager na si Rob Pelinka sa trade deadline. Pero sa kabila niyan, meron lamang nga pong dalawang bagong sentro ngayon na kilalanin at pinagtuunan ng pansin ng Lakers na pwede nilang makuha. Sila nga po ay sina Jonas Valanciunas ng Washington Wizards at si Walker Kessler ng Utah Jazz na available na sa trade. Naniniwala nga po ang Lakers na ang dalawang sentro na ito ang pinaka nababagay kasama si Anthony Davis. Kaya sa Wizards at Jazz na lang naman makikipagnegosasyon ang Los Angeles Lakers para sa bagong sentro. Sa kabilang banda, kung meron man nga pong isang team ngayon na hanggang ngayon hindi pa rin alam ang gagawin, ay eto nga ay ang San Antonio Spurs, since sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming talentadong player, sobra pa rin naman nga itong inconsistent. Bagamat napatunayan ng Spurs na kaya nilang tumalo ng ilang mga contender gaya ng Minnesota at Sacramento Kings, hirap pa rin naman nga silang kontrahin ang mahihinang kupunan. Kaya dahil dyan, bumagsak na nga sila sa baba ng standings. At ayon sa isang analyst, kabilang sa mga rason ng pagkatalo ng Spurs dahil sa pagiging bata pa maglaro ni Victor Wembanyama. Hindi pa rin naman nga nito masyadong nagagamit ang advantage na sa ilalim dahil mas nakafocus nga ito sa 3-pointer kesa gawin ang kanyang trabaho bilang sentro. Well, karamihan sa kanyang attempt galing sa long range at hindi sa paint area na hindi nga po ikinatutuwa ng mga analyst dahil masyado nga pong nawiwili sa kanyang shooting at hindi siya nakafocus paano manalo sa kanilang mga laban.